Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Tunghayan po natin ang ikalawang tagpo ng kwento ng Balat Kalabaw. Pakinggan po natin. Tulungan mo ako! Kaibigan! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Pagmamakaawa ng nakatiwarik na nilalang. Hindi tawang nakita ni Pinggoy. At isa itong hindi pangkaraniwang nilalang. Nakakatakot ang itsura nito. Napakaitim ng balat. Gulo-gulo ang buhok. Nagtataglay ng mga pulang mata. At malalaki, madidilaw, at hiwa-hiwalay na mga ipin. At maging ang alagang kalabaw ni Pinggoy ay nagwawala na at nais magtatakbo. At wala namang tigil sa pagkahulsikulas pagkakita sa nilalang. Ang nilalang ay nakasabit ito sa baging sa itaas ng puno ng balete. At hindi ito makawala sa higpit ng pagkakagapos sa kanyang mga kamay at paa. Pakawalan mo ako! Parang awa mo na! Parang awa mo na! Pagmamakaawa pa ng nilalang. Makailang beses nang nakarinig ng ganyang kwento si Pinggoy. Mula ito sa mga kababaryo nila na hiningan daw ng tulong ng hindi pangkaraniwang nilalang at ng kanilang tulungan ay nabiktima pa ang iba. Ang iba naman ay nasapian pa. At ang masama pa, ang iba ay nagkasakit sa kadahilan ng napagkatuwaan. Parang awa nyo na! Parang awa nyo na! Pakawalan nyo ako dito! Parang awa! Parang awa nyo na! Pakawalan nyo ako dito! Sigaw pa ng nilalang. Subalit masyadong mahigpit ang kanyang pagkakatali sa baging na yun. Nag-uumalpas ito. Subalit hindi niya kayang pigtasin ang mahigpit na pagkakatali sa kanyang kamay at paa. Kung hindi mo ko pakakawalan dito, ikamamatay ko ito. Yan ang totoo. Pagsusumamo pa ng nilalang. At dahil dun, ay walang pag-aalinlangan na kumilos si Pinggoy. Hindi niya alintana. Kahit nakahila-hilakbot ang kaanyuan ng nilalang, ay hindi niya ito inisip. Dali-daling tumungtong si Pinggoy sa alaga niyang kalabaw upang makaakyat sa mataas na bahagi ng balite. At gamit ang daladala niyang gulok, pagkarating sa taas ng puno ng balite, ay agad niyang tinagpas ang mga baging na nakagapos sa nilalang na yun. Hanggang sa
tuluyan ng makawala ang nilalang. Pagkalagpak na ito sa lupa, pagkawala mula sa baging, ay agad na tumalon ng nilalang patungo sa mga halamanan at biglang naglaho. Hindi na nagtanong pa si Pinggoy. Pero sa kanyang loob-loob ay tuwang-tuwa siya sapagkat alam niya sa sarili niya na nakatulong siya. Kanina niya pa hinahanap ang humihingi ng saklolo na yan. At sa wakas ay nakita niya rin sa isip-isip niya. Muling ibinalik ni Pinggoy ang gulok sa kanyang busluan. Pagkabalik ng gulok sa kanyang busluan, ay may ngiti na sa labing binaba ni Pinggoy ang matayog na balite. At pagkababa niya, ay marahan niyang tinapik ang likuran ng alagang kalabaw. Maraming salamat sa iyo, Apog. At magaling ang iyong ginawa. Alam mo bang nakatulong tayo? Pagmamalaki pang sambit ni Pinggoy. At masaya na siyang tumungo sa sagingan. Habang hila-hila si Apog, kasunod naman si Kulas. Pagkarating sa sagingan, ay biglang humangin ang ubod ng lakas. Kasunod nun ay biglang napaangil si Apog na parang nais kumawala at magtatakbo. At ganun din si Kulas. Kahol ito ng kahol na parang may nakikitang ibang tao. Subalit, hindi natinag si Pinggoy. Habang hawak-hawak ang tali ni Apog sa kanyang kaliwang kamay at hawak naman sa kanyang kanan ang gulok. Bahagyang napaupo si Pinggoy upang mapaglabanan ang napakalakas na ihip ng hangin. At halos humapay na ang mga saging at tila nahawi na ang mga ito. Nang ilang sandali lamang, ay biglang may lumitaw na isang nilalang. Itim na itim ang kulay ng balat nito. Gulo-gulo ang buhok. Namumula ang mata. At ang naninilaw niyang ipin, iyon lamang ang hindi maitim sa kanya. Sa kabila ng nakakakilabot ng kaanyuan, ay hindi natinag si Pinggoy sa kanyang kinatatayuan. Sapagkat ang nilalang na nakita niya ay halos kasing laki lamang niya. At parang isang bata din. Maraming salamat sa iyo, bata. Sambit ng nilalang. Maraming salamat at tinulungan mo ako kanina. Dagdag pa ng nilalang. Ayun ba? Walang anuman yun. Sinunod ko lang yung turo sa akin ng aking lolo at lola na maging matulungin sa kapwa. Tugon ni Pinggoy. Hindi mo naman ako kapwa eh. Alam mo bang, hindi ako tao. Pero, tinulungan mo pa rin ako. Sambit ng nilalang. Kasi, kailangan mo ng tulong eh. At humihingi ka ng tulong. Yun ang turo sa akin ng lolo at lola ko. Na huwag ipagkait kahit kanino
ang tulong. Lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan. At nung sandaling yun, sabi mo, nanganganib ang iyong buhay. Kaya, hindi ko ipinagkait ang tulong na maaari kong ibigay. Maaaring hindi sapat ang aking maitutulong sa'yo, pero nais ko pa rin tulungan ka sapagkat iyon ang tamang gawin. Yun ang sabi ng lolo ko. Tugon ni Pinggoy. Nakatingin lamang ang nilalang kay Pinggoy. Makalipas ang ilang sandali, ay muling nagsalita ito. At dahil dyan, bata, maraming salamat sa iyo, ha. Napakalaki ng naitulong mo sa akin. Katunayan, iniligtas mo ang aking buhay. Dahil kung hindi ka dumating, marahil ay hindi ako nakaligtas. Kaya maraming salamat sa iyo. Tugon ng nilalang. Ano bang nangyari sa iyo? Bakit nakatiwari ka sa taas? Bakit nakatiwari ka sa itaas ng balite? Tanong ni Pinggoy. Ang totoo niyan, ay may gumawa sa akin yan. Tugon ng nilalang. Ano ka mo? May gumawa sa iyo niyan? Sino ang walang pusong gumawa niyan sa'yo? Tanong muli ni Pinggoy. Isang kagaya mo. Kapwa mong tao. Siya ang gumawa sa akin yan. Tugon ng nilalang. Ano ka mo? Ginawa sa iyo ng isang tao? Pagtatakang tanong ni Pinggoy. Paano niya nagawa sa iyo yun? Hindi ba't may kapangyarihan ka din? Kaya paano niya nagawa yun sa iyo? Tanong pa ni Pinggoy. Ang gumawa sa akin yan ay hindi pangkaraniwang tao, sapagkat may taglay siyang agimat. Kung kaya't nagawa niya sa akin yan. Tugon ng nilalang. At hindi lamang yan. Ang nais niya talaga ay tapusin ang aking buhay. Dagdag pa ng nilalang. O ganon? Bakit naman niya gagawin sa iyo yun? Bakit nais niyang gumawa ng karumal-dumal na bagay na yun? Baka naman may ginawa kang masama. Tanong pa muli ni Pinggoy. Marahil siguro. May nagawa nga akong hindi tama. Kasi naman, masasama ang ugali ng mga tao. Karamihan sa mga tao, masama ang budi, sira ulo, walang paggalang sa kalikasan. Karamihan ay mga sakim. Sambit pa ng nilalang. Nang biglang patuloy ni Pinggoy ang pagsasalita ng nilalang. Ibig mo bang sabihin, maging ako ay sira ulo, sakim, at walang galang sa kalikasan? Sambit pa ni Pinggoy. Maliban sa'yo. Maliban ka. Maliban ka sa mga taong tinutukoy ko. Pero,
karamihan sa mga tao ay masasama. Hindi maganda ang ugali, sakim, at mapanglamang. Sambit pa ng nilalang. Hindi ba? Totoo din ang sinasabi ko. Kagaya ng ginagawa sa'yo ng ibang tao. Kinakawawa ka, inaaway ka, at tinutokso ka. Kahit wala ka namang ginagawang masama. Hindi ba totoo yun? Tugon ng nilalang. Tama ka naman dun. Pero hindi naman lahat ng tao ay ganun. Kagaya nila lolo at lola, hindi sila ganun. Tugon na lamang ni Pinggoy. Ibig sabihin, tama din ako. Pero hindi kayo yung sinasabihan ko. May mga masasama talagang mga tao. Kaya yun ang ginawa ko. May pinarusahan akong ilang tao. Dahil sa kasamaan nila. Salbahe sila. Ang gusto nila ay sirain ng walang habas ang kalikasan. Kaya pinarusahan ko sila. Tugon pa lang nilalang. Yun ba ang dahilan? Kaya ginapos ka sa taas ng balite? Tanong ni Pinggoy. Oo, yun nga ang dahilan. Iginapos ako ng antingerong yun. At marami siyang nalalaman. Ipinanggapos niya sa akin ang tali na yari sa halaman ng eukalipto. At kapag yan ang itinali sa amin, ay halos hindi na kami makagalaw. Hanggang sa kami ay mabawian na ng buhay. At ang kaalaman na yan ay iilan lamang sa mga tao ang nakakaalam. Pero alam niya ang lihim na yan. At ang nais niya ay tapusin ang aking buhay. Tugon ng nilalang. Kaya labis ako nagpapasalamat sa iyo. At tinulungan mo ako. Sapagkat kung hindi ka dumating, eh baka nalagutan na ako ng buhay. Kaya maraming salamat ulit sa iyo. Dagdag pa ng nilalang. At bilang kabayaran sa iyong pagligtas sa akin, ay humiling ka kahit ano at tutuparin ko kahit anong nais mong maibigan. Tanong ng nilalang. Biglang napatungo si Pinggoy at tila humaba ang muka at bumusangot. Kasunod nun ay ibinuslo na niya ang kanyang gulok at saka tumalikod. Halika na, Apog. Umuwi na tayo sa atin. Kulas, halika na. Uwi na tayo. At saka nagsalita habang naglalakad papalayo si Pinggoy. Hindi kita tinulungan dahil naghahangad ako ng kapalit o kabayaran. Tinulungan kita dahil iyon ang tamang gawin. Kaya halika na, Apog. Kulas, halika na, uwi na tayo sa atin. Sabay hila sa tali ng kanyang alagang kalabaw at nagpatuloy na sa paglakad palayo. Ngunit hindi pa gaanong nakakalayo si Pinggoy mula sa sagingan, ay humangin muli ng napakalakas at muling nagpakita ang nilalang. Huwag kang magalit. Hindi ko nais na sumama ang iyong kalooban. Ang nais ko lamang
ay masuklian ang iyong kabutihan sa akin. Sambit ng nilalang. Hindi ko kailangan ng kabayaran mo. Masaya na ako na natulungan kita. Tugon pa ni Pinggoy. Biglang napatungo ang nilalang na parang sa isang tao na nag-iisip. Kung gayon, baka maaring maging magkaibigan na lamang tayo. Kagaya mo, ako'y isang bata din. Alok pa ng nilalang kay Pinggoy. Sa kabila ng mga kwentong nalinlang ng mga ibang nilalang at napagkatuwaan na nangyari sa kanyang mga kababaryo, tatanggapin ba ni Pinggoy ang alok na pagkakaibigan ng nasabing nilalang? Hindi kaya siya naman ang masapian? O di kaya'y mapagkatuwaan? At habang nag-iisip, tila na nariwa sa isipan ni Pinggoy ang kwento ng kanyang lola na tungkol sa isang paslit na inalok daw ng pagkakaibigan ng isang hindi pangkaraniwang nilalang at tinanggap daw ng bata ang alok. Subalit, biglang nawala ang bata at natagpuan na lamang ang bata pagkalipas ng 1 linggo. At sa tulong pa ito ng isang mahusay na manggagamot. Pagkabalik ng bata, ay wala na daw itong maalala na kahit na ano. At tila nawala sa sarili ang bata na iyon. Mabuti na lamang din at nagbalik din sa katinoan ang bata. Iyon nga lamang, ay bumilang pa ng ilang taon bago nakabalik ito sa dati. Bago nakabalik ito sa dati niyang sarili. Subalit, ni isang bagay na alaala tungkol sa kanyang pagkawala ay wala nang maalala pa ang bata. At habang sinasariwa ni Pinggoy ang kwentong yun ng kanyang lola, ay muling nagkakahol si Kulas. Habang nagsisipagtayuan ang mga balahibo sa likuran ng aso, at tila pumuesto pa ito sa harapan ni Pinggoy. At doon ay nagkakahol ng gusto na animoy nais ipagtanggol si Pinggoy mula sa nakahihilakbot na nilalang. Si Apog naman ay hindi mapakali at tila nais kumawala mula sa pagkakatali at akmang kinakagat ang kanyang tali na para bang hinihila si Pinggoy palayo at nais na rin tumakbong palayo. Tila mga babala ang ipinapakita ng mga alagang hayop ni Pinggoy. Tatanggapin kaya ni Pinggoy ang alok na pagkakaibigan ng nilalang na yun? Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas
maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shout out po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Acelar dyan po sa may UK. Shout out din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.